beloved Boss Mike Cervera. Oo. Oo, yan mga kababayan ang ating tatalakayin. So ano pa hinihintay nyo? Tara na mga kababayan, mag-like na kayo. So eto na nga mga kababayan, nako po! Oo. Ina. Si Sarah, mga kababayan, rumesbak na naman. Matapos nga magpalamig Pepe. Lumamig ang Pepe. Eto na ngayon, umiinit uli. Eto na, pasok! Kaguluhan sa Senado ay nagsasalam. Grabe no mga kababayan. No? Ang tanga talaga nito mga kababayan. Ewan ko ba? Oo. Ang tanga-tanga talaga. Sabi nga nung kakilala natin na nagngangalang Ronald Sanchez. Na ewan ko kung nasa NBI pa. Mga kababayan, kung DDS lang ako, sabi niya, mumurahin ko lahat itong mga ito eh. Di ba? Eto na mga kababayan. Tignan niyo yung katangahan ng putang inan to. Tignan niyo mga kababayan na imbis ho na tumutok sa pagtulong sa marami nating kababayan dahil nga po maraming nasalanta, maraming mga nangamatay, maraming naapektuhan, maraming mga gusali, mga bahay, ang mga bumagsak, nasira, ay nakuha pa talagang mamuliti ka ng putang ina. Ibang klase ito, Nick Candido, Hernandez Pagadora, tsaka Kuya Maki. Iba! Matindi talaga ang utak nito, mga kababayan, Hindi pinalagpas ang pakikipagdalamhati. Talagang, inano pa mga kababayan yung talagang intensyon sa pagpunta dyan sa, sa mga biktima. Ang dala-dala naman, mga kababayan, wala namang kakwenta-kwenta. Biruin nyo, mga kababayan, nagpunta ka. Mga kababayan, mas marami pa yung pinamigay natin kahapon kaysa sa pinamimigay nito. Hindi seryoso, nakita ko yung mga pinamigay nila Bongo, di ba? Mga supot-supot, 1 kilong bigas, 2 noodles, 1 dilata. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, mas galante pa tayo sa kanila. Hindi naman tayo nagnanakaw sa gobyerno. Hindi naman tayo taong gobyerno. Di ba, Leonora Brown? Pero yung pinamimigay natin, mga kababayan, higit pa sa pinamimigay nila. Tama? Kita nyo? Yun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka ako naging senador, baka lahat ng pera ng gobyerno, ibalik ko sa tao. Di ba? Dapat kasi ganun magsilbi ka ng tapat Di ba, Evangeline Camelosa? Pero hindi nga sila nagsisilbi. Papalakpakan yung mga matantanda doon. Sabi nila, politiko po ba kayo? Mukha ho kayong politiko, sabi sa akin. Sabi ko, hindi ako politiko at wala po kaming plano at walang balak sa buong buhay natin na sumabak dyan sa politika. Kwentuhan lang yung sinasenador na yan. Ganun po ba? Sino po kayo? Sabi nung mga lolo't lola. Kami po ang tagapagtanggol nyo. Kami ang mga lumalaban sa mga kurakot sa bayan. Ganun po ba? Palakpakan yung mga lolo't lola. Tawa ng tawa Diba? Ganun dapat mga kababayan. Hindi tayo politiko pero tumutulong tayo. Ganun naman dapat sana lahat, di ba? Kaya alam niyo mga kababayan, sabi nga ni Nyulo, sabi niya, bakit sinasama mo pa yung anak mo? Kasama ko yung bunso Lahat ng mga anak ko, tinuruan ko ng mga ganitong gawain. Sanay sila. Sanay sila sa ganyan. Yung tumulong ka sa kapwa, mahalin mo ang mga kapwa Pilipino, mahalin mo ang bansa mo, ganyan. Yan yung mga turo ng tatay, Mike Cervera. Kaya yung mga anak ko pagka nagba-birthday sa mga bahay ampunan, doon sila nag-celebrate ng birthday nila. Yung mga iniwan ng mga putang inang mga nagbengbangan nung masarapan, nung mga tumirik ang mata, nung nabuo,
yung mga anak iniiwan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit ha. Pero totoo, mga kababayan, nabibisit ako doon. Di ba? Pero yun mo, nagbengbangan kayo. O, di ba? O lahat, ginawa ninyo. Tumuwad, tumihaya, tumagilid. Tumirik ng ilang beses yung mga mata ninyo. Ha? Tapos nung nabuo, putang ina, ayun, iniwan nyo na kung kani-kanino. Pinabayaan nyo na sa kalsada. Ngayon, nando doon sa bahay ampunan. Di ba? Nando doon, tinutulungan natin, mga kababayan. Di ba? Masarap naman talaga. Sa panganay, 6 kasi yung anak ko eh. Mula sa panganay hanggang sa bunso, sanay sila. Di ba? Sanay sila na ganito ang ginagawa ng aming tatay. Dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Dapat pala kasama sa buhay ang pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Hindi po pwedeng mahal mo lang yung sarili mo. Di ba? Di ba mga kababayan? Ganun. Di ba? Kaya yung bless ako kasi yung mga anak ko, lahat mababait. Wala akong problema. Anyways, eto na. Hindi katulad ng putang inan to. Dito na tayo. Hindi katulad ng putang inan to. Eto na ha. Eto na mga kababayan, di ba? May 6 ako, Leonora Brown ha. Ikaw, Mary June de Vera. Kayo. Kayong lahat. 6 yan, baka akala nyo. Diba? May 2 nagdudoktor. May 1 nag-aabogado. Ewan ko lang sa bunso kung anong gusto. Yung bunso na lang ang problema ko. Sige, ito na. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership. Alam nyo mga kababayan, si Sara, bobo talaga eh. Maninira na lang, mali-mali pa grammar niya. Tagalog na lang mga kababayan, hindi pa maitama. Nagsasalamin daw. Di ba? Hindi niya alam gamitin mga kababayan yung panghinaharap, pangkasalukuyan, mga ganun ano? Di ba? At pangnagdaan. Hindi niya alam yun mga kababayan, yung panghinaharap, pangkasalukuyan at pangnagdaan. Nagsasalamin daw mga kababayan, hindi naman ho ganun ang dapat eh. Sumasalamin. Sara, naging DepEd ka pa naman din. Pero yung mga paggamit mo ng salita, Tagalog pa man, di ba? Buti pa si Mr. Toko, alam eh. Nagsasalamin, mga kababayan, di ba? Pangkasalukuyan. Di ba? Yung, sumasalamin, galing-galing ni Benji Bernardo. Ang galing ni Leonora Brown, no? Buti napansin nyo. Kasi napansin ko eh. Yung mga salita ni Buday, no? Pangbobo talaga eh. Yung mga dides, pagtanggol nyo nga ito, baka merong mga nanonood dyan, putang ina nyo. Pagtanggol nyo nga ito si Buday, kung tama yung kanyang sinasabing nagsasalamin. Di ba? Eto na, ulitin nga natin, putang inang bobo na itong vice president na to eh. Babanat ka lang din lang, sana pinerpekto mo na. Di ba? Namumuliti ka na sa gitna ng krisis, putang ina ka, hindi pa tama. Tama mga kababayan? Mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Mamumuliti ka na sa gitna ng problema, nasa gitna ng kapighatian, nasa gitna ng mga unos ang ating mga kababayan, pumunta ka dyan, putang ina, pepe mo lang dala mo. At saka yung yung kabobohan mo. Mga kababayan, anong klaseng
Anong klaseng vice presidente to? Tapos, titira, mamumuliti ka, babanatan, maninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Aray. Ang sakit sa ulo talaga ni Sara. Alam nyo, minsan mali yung mga kinukuhang advisor neto, sabi ko sa inyo eh. Malamang ang mga advisor neto, mga kababayan ko, kagaya niya ring bobo. Sabi ni Leonora Brown, Filipino subject na, Boss Mike, bagsak. Di ba? Di ba dapat tayo ng mga Pilipino, magaling tayo sa Filipino subject. Magaling tayo kahit papano, saan? Sa pagsasalita ng Tagalog. Hindi ho katwiran mga kababayan yung sasabihin mong Bisaya, Ilocano, Panggalatok, Ilonggo. Mga kababayan, tayo Ilocano eh. Pero mga kababayan, matatas tayo na managalog. Bakit? Kasi mahal natin ang lengguwahe natin. At kailangan, yan ang unahin natin bago ang lengguwahe ng iba. Kaya minsan mga kababayan, sa mga Inglesero, Inglesera, wala akong bilib sa mga yan. Bakit? Kapag inunawa mo yung mga sinasabi nila, kahit pa yan ay salitang banyaga, walang laman. Nakuha nyo? Walang laman yung sinasabi. Kaya lagi kong sinasabi, hindi mahalaga rito kung anong lingwahe, dialiko, yung gagamitin mo sa pagpapaliwanag sa mga tao. Ang mahalaga rito, yung laman ng sinasabi mo. Kung meron bang sense, kung meron bang dapat na matutunan ang taong bayan, baka lang naman nakukuha lang sa tunog na mala ice baby yan. Di ba mga kababayan? Sabi nga nung kasi ako mga kababayan, hindi angkop sa akin na tayo magsalita ng mga salitang banyaga rito. Dahil lahat naman tayo, Pilipino. Ang target natin, mga Pilipino. Para mas maigi na maunawaan at mas madali na tayo, mga kababayan, ay mapakinggan ng kanilang kaya na unawain yung mga sinasabi natin, Tagalog tayo. Sabi nga ng mga kaibigan nating mga vloggers akala ko sabi ni Banat ba hindi ka raw marunong mag-English? Bakit? Sino ba kausap ko sa Pilipinas? Mga Pilipino. O sino kausap ko rito sa ibang bansa? Mga ibang lahi. Kaya kailangan Inglesero ko. Di ba mga kababayan? Alam nga naman Tagalogin ko tong mga hayop na to hindi makakaunawa to. Di ba? O kailangan dito tayo. Tingnan nyo yung mga nagpipilit na mag-English dyan. Di ba? Piling mga matalino. Putang ina, pag pinakinggan mo yung sinasabi, wala talagang laman. Di ba? Parang ito si Sara. Sa bagay, si Sara, mapa-English, mapa-Tagalog, wala talagang kwenta. Dali, may tumatawag. Pare. Nang ano? Politika, akala ko tatakbo ka dahil umimigay ka ng bigas. Nandito lang ako. Tangina. Nandito ko pare sa kaya ito, sabi kong gano'n. Kung namimigay ng bigas si Idol kung paring may ka. Puta, teka, matawagan ko nga. Sabi ko, kala ko, mga kampanya ka nandito lang ako pare Hindi. Campaign manager. Sige, ikaw Ano una. ba yun? Ano ba senior seat? Ano ba yun pare? Ano ba? Wala alam mo naman na mahal ko ang mga siyempre mga elders natin, di ba? Siyempre. Saan lugar na pre? Saan lugar na? Hindi ko matandaan Quezon City, Caloocan, dalawa. Oo. May mga kamag-anak ko sa Caloocan kasi pare. Tawagan kita. Naka-live ako Naka-live ako. Sorry. Naririnig ka tuloy nila Oo. Sorry. Sorry boss. Sorry. Sige Okay. Di ba mga kababayan ko? Mga kababayan, sige, eto na, pagbigyan na natin tong bobo na to. Pagbigyan na natin. Pasok! Bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating Kita nyo mga kababayan, binanata na naman ang palasyo. Hayaan nyo na. Oo, yung grammar, mali talaga administrasyon.
Dahil Dahil? lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakaroon niya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Nakikita daw niya mga kababayan. Paano mo naman nakita? Lagi ka namang wala. Sara Duterte. Paano mo nakita? Lagi ka naman nasa ibang bansa. Paano mo nakita? Lagi ka lang naman nagpapalamig ng pepe. Oh, ano yun? Di ba? Dalawang Senate President, si Acting Din Gatchaliansi. Anong mensahe mo sa kanya? Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago. Kung Tatanga-tanga ka pala eh. Nagtatago nga, paano mo isasama? Nagtatago nga, bakit di mo muna papasukin si Bato? Anyways, mga kababayan, sabi niya rito, kesyo kasalanan daw ni Pangulong Bongbong kung bakit nagkakagulo sa Senado, ganon, ano? Kasi mga kababayan, hindi niya yata alam na ang mga nanggugulo sa Senado ay kanyang mga kapartido. Di po ba? Sara, nakalimutan mo ba? Na ang mga nanggugulo sa Senado ay mga kapartido mo. Oo, ikaw mismo ang kanilang sinusunod. Tapos sasabihin mo kasalanan ni Pangulo, kasalanan ni Pangulo. Kayo yung magugulo eh. 'Di ba? Ito ang problema sa kanila, yung gawain nila lagi nilang pinapasa sa iba. 'Di ba? Alipores, tama ka, Rain. Alipores lahat ni Sara Duterte, itong mga putang inang magugulo katulad ni Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, di ba? Sino pa? Loren Legarda. Putang ina, Loren Legarda, Loren Shinta. Nawala sa listahan. Napunta na kay Villar. Tumawid pa kay Tulpo. Yung pangalan mga kababayan, di ba? Yan, sila Piluka. Hoy! Hoy! Oo! Si Leonora Brown, kung maano niya yung pares kayong INC niya. Hoy, Leonora Brown! Parehas kayo INC niyan! Oo! Ikaw talaga, kapatid na Piluko. Ganunin mo nga, kapatid na Piluko, magbago ka na. Di ba? Si Leonora bro, buwabanat sa kapatid. Ay, nako. Yan po si Sara Duterte. Itong bagong palamig ng Pepe. Walang yakap, pumunta ka dyan sa sa Senado ay dyan sa mga biktima ng lindol, imbis na tumulong ka, imbis na magbigay ng ayuda, walang ginawa mga kababayan kundi mamuliti ka ng mamuliti ka eh. Alam niyo mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, mas okay pa na manahimik ka na lang sa opisina mo kaysa yung pupunta ka dyan, di ba, magdadala ka lang ng mga kung ano-ano, tapos yun na yung lisensya mo para bumatikos at manira. Di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos, iba mga kababayan, Pangulo! Pera ng gobyerno. Yan. Oy, makinig ka, putang ina mo, Sara. Ito ang sabi ng Pangulo, Ito ang sabi ni Manong Bongbong natin. Pakinggan natin. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya nating gawin. Correct.
yung pinagdaanan po namin last year. Kita nyo? Napakalaking dagok baga sa amin dahil wala kaming maayos na pasilidad, wala kaming masyadong classroom. 1 year ago, nagkasunog dito. Ang nakita naman natin na talagang walang-wala na. Hindi naman. Ito pa yung ginawa nilang eksena, mga kababayan, na AI daw, yun daw picture ni Presidente ay pinatong lang, mga gunggong kasi itong mga ito, walang ginawa kundi manira na manira. Eto na yung resulta. Ano sabi ni Pangulo? Kung ang pera ay hindi ninanakaw ni Sara Duterte, kung ang pera ng taong bayan ay hindi ninanakaw ng pamilyang Duterte, kung ang pera ay hindi ninanakaw ni Martin Romualdez, kung ang pera ng taong bayan ay hindi ninanakaw ni Saldico, kung ang pera ng taong bayan ay hindi ninanakaw ng mga kongresista, mga senador, katulad ni Villanueva, katulad ni Chis Escudero, katulad ni Jinggoy Estrada, katulad ni Martin Romualdez, katulad ng mga kongresista, katulad ni Martin Romualdez. Nasabi ko na ba yun? Katulad ni Saldico, katulad ni Martin Romualdez. Tao pa ko ha! Diba, mga kababayan? Diba? Kung hindi ninanakaw ang diba? Kung hindi nila ninanakaw, Kanji official, thank you naman buena mano. Kung hindi nila ninanakaw ang pera natin, sabi ni Manong Bongbong, grabe, marami talagang mapupuntahan. Di ba? Tingnan nyo mga kababayan, Tingnan nyo, Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya nating gawin. Kita nyo. Pinagdaanan po namin last year. Diba, sira, patapos, ayos na mga kababayan, maganda na, yung mga, tingnan nyo yung mga building, pinatayo ni Pangulo. 60 classrooms in 8 months time. Originally, 8 buwan lang mga kababayan, hindi umabot ng taon. 8 buwan. 8 buwan na lang ngayong gumawa ng ilang palapag, 4, 6 na palapag na mga gusali, na mga school, building para sa mga mag-aaral, mga kababayan, ay napakadali na lang gawin. Pero mga kababayan ko, nung panahon ni Digong, natatandaan nyo yung mga eskwelahan dyan sa may Cabiao, Nueva Ecija, na Tinenga, nung panahon ni Digong at marami pang iba na mga poste lang ang tinayo, pero nakobra na lahat ang mga pera na mga pondo. Ano na nangyari? Wala, iniwan nila bigla. Ang Pangulong Bongbong, sinasabi niya rito, ganito dapat, ganito ang ginagawa, mabilis gawin at para mapakinabangan agad at ang pera ng taong bayan, kung ganito lang napupunta sana, itong mga pera na ito, marami tayong mga magagawa at magagamit at maisisilbi sa taong bayan. Di ba? Pero kung nanakawin ng mga putang ina, ng mga politiko, katulad nila Saldico, katulad ng mga putang inang mga magnanakaw na sila Garjola, katulad nila Villanueva, nila Chis Escudero, nila Loren Ligarda, nila Jinggoy Estrada, nila Bong Revilla, ni Martin Romualdez, di ba? Kung yung mga yan nila Martin Romualdez, yung mga ninanakaw nilang pera, isinisilbi sana sa ating mga kababayan, di sana maayos. Di ba? Katulad uli ni Martin Romualdez, katulad ni Sara Duterte, katulad ng mga Duterte, nila Pulong Duterte, katulad ni, comment na lang kung sino pa. Paki-comment na lang kung sino pa.
Grabe, no? Ano? Uy, may bago. Alam nyo ba mga kababayan na merong bagong paparating na proyekto isingit ko lang. May bagong paparating na proyekto ang gobyerno, mga kababayan. Nako. Ito kagugulat lalo na yung mga biyahero na katulad natin, ano? Yung mga laging nasa ibang bansa katulad ni Sarah para hindi na siya nahihirapan ng putang ina. Sarah, yung paparating na proyekto na naman ng gobyerno. Ay, direct! Tingnan niyo mga kababayan. Tingnan niyo si Direk, enjoy na enjoy kahapon. 'Di ba? Habang siya ho yung tagabuhat ng mga bigas. siya na yung nagkarga sa mga sasakyan ng mga bigas. Siya pa yung namimigay, mga kababayan. Oy, congrats kay Direk. Yun! Di ba? Iba yan si Direk. Oy, kita tayo mamaya. Kaya deserve ni Direk ang inyong subscribe. I-subscribe nyo po si Direk Freddy Valera. Kasama po natin yan sa mga ating mga vision. Sa ating mga adhikain, na ipalaganap ang pagmamahal sa ating mga elders, sa ating mga lolo at lola, sa pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa kapwa. Kita nyo? Parami na tayo ng parami. Our beloved Boss Mike Cervera.